Kamusta kayo today? Quick question lang habang nandito ka na rin. Na-experience mo na ba yung moment na parang ikaw yung all-in? Ikaw yung nagbibigay ng effort. Ikaw yung sobrang available, pero yung babae na gusto mo parang chill lang, parang wala lang. Yung tipong kahit anong gawin mo hindi nagbabago behavior niya. Kung napangiti ka o napaisip ka habang sinasabi ko yan, good. Kasi ibig sabihin tama ang video na pinasok mo ngayon. Ako nga pala si Zymer ang iyong master. Sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero syempre bago natin simulan ang topic, shoutout muna sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ako sa paggawa ng content. Every like, share, at comment nyo nagbibigay sa akin ng idea kung ano talaga ang struggle ng mga lalaki ngayon lalo na yung mga tahimik, shy, o yung mga hindi sanay maghabol pero napipilitang gawin dahil sa feelings nila. Ngayon kausap kita ng diretso. Ikaw mismo na nakaupo dyan, naka-headphones or naka-loudspeaker habang nag-i-scroll. Gusto kong tanungin ka ulit. Hindi ka ba napapagod sa role na ikaw ang nagpapakita ng interest? Ikaw ang nagpapa-impress? Ikaw ang sumusunod sa mood niya? Honest question, kasi kung oo na ang sagot mo, this video will hit you differently. Kasi ang pag-uusapan natin today, hindi ito pa cute na tip. Hindi ito generic na advice na naririnig mo sa kung saan-saan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang effect ng lalaki na sobrang bihira. Pero pag nakuha mo, automatic nag-iiba ang behavior ng babae. Ito yung aura, yung vibe, yung kilos na hindi mo kailangan ipagsigawan pero ramdam niya. Ito yung tinatawag kong silent impact. At oo, ito rin yung effect na dahilan kung bakit babae mismo ang nag-a-adjust sa iyo at hindi baliktad. Kung ready ka nang matutunan kung paano nagiging magnetic ang isang lalaki kahit simple lang ang kilos niya, huwag ka aalis. Let us start. Move number 1, the silent impact move. Move 1 is all about something na hindi alam ng karamihan ng lalaki pero sobrang lakas nang dating kapag ginawa mo ng tama. Tinatawag ko itong silent impact. Ito yung effect na nangyayari kapag marunong kang kumilos ng may presence kahit wala kang ginagawa na loud or obvious. Hindi ka nagyayabang, hindi ka nag-over-explain, hindi ka humihingi ng validation, pero ramdam ng babae yung confidence mo. At ang maganda dito, hindi ito fake confidence na pilit. Ito yung calm, steady, relaxed energy na parang hindi mo kailangan magpapansin para mapansin ka. Dahil totoo ito, mas malakas ang dating. Kasi ganito yan. Most men think na kailangan maging sobrang available, sobrang expressive, or sobrang animated para mapansin sila ng babae. Ang nangyayari tuloy, sila yung nagiging predictable at madali basahin. Nagiging parang background noise. Pero ang lalaking may silent impact baligtad. Mas kaunti siyang sinasabi pero mas malalim yung dating. Mas simple yung kilos niya pero mas mabigat yung aura. At yung ganitong vibe, automatic itong naha-feel ng babae kasi wala kang ginagawa para kunin ang approval niya. Meron ka lang sariling mundo, sariling bilis at sariling presence. Nag-uumpisa ang silent impact sa pace mo. Kapag kausap mo siya, hindi ka nagmamadali sumagot. Hindi ka parang naka-alarm clock na bawat ping ng phone niya kailangan mo agad sagutin. Hindi dahil nagpapa-hard to get ka, pero dahil may sarili kang momentum. Kapag ramdam niyang hindi siya ang center ng attention mo, mas nagiging curious siya kung ano ang ginagawa mo. Mas nagfo-focus siya sa'yo nang hindi mo hinihingi. Kasama rin dito yung paraan mo magsalita. Hindi kailangan ng sobrang haba. Hindi kailangan ng sobrang detalye. Minsan mas effective pa kapag simple lang at diretso ang sagot mo. Yung parang may mga bagay tungkol sa'yo na hindi niya fully ma-decode. Promise, pag may mystery ka, doon nagsisimula ang attraction. Kasi pag masyado kang transparent, nawawala yung thrill. Pero pag marunong kang magsalita na may gap, doon napupuno ng imagination niya yung pagitan. Ang imagination ng babae ang pinakamalakas na trigger. Siyempre hindi mawawala ang importance ng silence. Lahat ng lalaki halos takot sa silence. Feeling nila kapag naging quiet sila, mawawala ang interest ng babae. Pero ang lalaki na may silent impact, comfortable sa tahimik. Hindi niya binabahan ng words ang conversation para lang hindi maging awkward. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan dapat magpahinga. At pag nakita niyang hindi ka natatakot sa silence, doon niya makikita yung composure mo. Yun yung magnetic. Yun yung nakaka-trap ng attention. Kapag natural mo na ang silent impact, mapapansin mo ring nag-iiba yung emotional flow. Hindi ikaw ang humihila ng conversation.
Hindi ikaw ang humihingi ng reassurance. Hindi ikaw ang lagi nag-a-adjust. Dahil stable ka, grounded ka, and hindi ka reactive, parang ikaw tuloy ang nagiging safe space niya. Yung ganitong lalaki ang unang inuopena ng babae. Hindi dahil needy ka, kundi dahil hindi ka demanding. Dahil hindi mo siya pinipilit pero hindi mo rin siya sinusuyo ng sobra. At pinaka-importante sa lahat, tigilan mo yung pagiging impressive. The more na sinusubukan mong i-prove ang sarili mo, the more na bumabagsak yung overall impact mo. Ang pinaka-attractive na lalaki ay yung hindi niya kailangan ipakita na attractive siya. Yung pagiging natural niya, yung simplicity niya, yung calm energy niya, yun mismo ang charm. Hindi loud, hindi maingay, pero ramdam. Kapag nakuha mo ang move 1, mapapansin mo na unti-unti siyang nagiging attentive sa'yo. Nagiging curious, nagiging responsive, at mas madali siyang naaapektuhan sa mga kilos mo kahit hindi ka gumagawa ng malaking effort. Dito nagsisimula yung shift kung saan siya ang nag-a-adjust sa'yo. Hindi ikaw ang nag-a-adjust sa kanya. Move number 2. Paano gumagana ang tahimik na lalaki para magustuhan siya ng babae? Move 2 natin ngayon ay tungkol sa deadliest. Move ng lalaking tahimik pero nakaka-attract. Ito yung klase ng behavior na karamihan sa lalaki hindi naiintindihan. Pero kapag nakuha mo ito, nag-iiba agad ang dynamic sa babae. Maraming lalaki iniisip na kailangan laging expressive, laging available, or laging nagpapakita ng effort para mapansin ng babae. Pero ang totoo, yung pinaka-powerful na lalaki minsan, tahimik lang, simple ang kilos, pero magnetic sa babae. Parang kahit hindi siya nag-e-effort na ipakita yung sarili niya, ramdam agad ng babae yung presence at confidence niya. So ang pinaka-importante dito ay hindi tungkol sa pagiging mayabang o showy. Ang tahimik na lalaki na may deadliest move, composed siya, controlled. Alam niya kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik lang. E sa katahimikang iyon, doon nagkakaroon ng impact. Ramdam ng babae ang confidence at calm. Energy mo kahit hindi mo ito ipinapakita sa words. Simple lang pero may weight. Kasi karamihan sa babae, lalo na yung may gusto sa kanya, napapansin ang energy na natural at hindi pilit. Ang simula ng deadliest move ay nasa pace mo. Kapag kausap mo siya, hindi siya nagmamadali sumagot sa text o sa chat. Hindi siya laging nag-i-initiate ng conversation. Hindi ito tungkol sa pagiging hard to get, kundi sa pagiging grounded at comfortable sa sarili. Kapag ramdam niya na hindi ka dependent sa reaction niya, nagkakaroon siya ng curiosity sa'yo. Ang lalaki na laging reactive, laging naghahanap ng approval, madaling ma-predict, pero ang tahimik na lalaki, hindi predictable, controlled at composed. Ito ang nagpapalakas ng aura niya. Kasama rin dito yung paraan ng pagsasalita. Hindi kailangan mahaba or sobrang detalyado. Yung simpleng salita, direct at malinaw. May kaunting mystery, sapat na para ramdam ng babae na may something sa'yo. Kapag may gap sa personality mo, nagiging trigger ang imagination niya. At alam natin kapag may imagination ang babae tungkol sa'yo, automatic ang attraction. Hindi mo siya kailangan pilitin maging curious. Natural na curiosity na yon. At syempre, napaka-importante ng silence. Maraming lalaki natatakot sa quiet moments kasi iniisip nila mawawala ang interest ng babae. Pero ang deadliest move, ginagamit niya ang silence strategically. Hindi ka nag-o-overcompensate. Hindi ka nagmamadali magsalita. Dahil dito, nagkakaroon ng space para maging curious ang babae. Ang curiosity na yon, kapag na-trigger, automatic na nagiging attention at interest. Parang siya ang may control sa vibe ng interaction at iyon ang sobrang attractive. Dahil dito, hindi siya humihingi ng approval o reassurance. Stable at grounded sa sarili, siya ang nagiging safe space ng babae. Dahil hindi ka reactive, hindi ka needy, hindi ka demanding, babae ang unang nag-open up sa'yo. Ang balance na ito ang nagiging magnetic sa kanya. Ang deadliest move ay classic example ng less is more. Mas kaunti ang effort mo, mas marami ang effect. Kapag consistent ka sa deadliest move, mapapansin mo na nag-iiba agad ang behavior ng babae. Mas attentive siya, mas responsive, mas curious. Parang natural na nagkakaroon ng attraction kahit hindi mo siya hinahabol. Dito nagsisimula yung shift, kung saan siya ang nag-a-adjust sa'yo, hindi ikaw sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kahit tahimik ka, kahit simple lang ang kilos mo,
nagiging dominant at magnetic ka sa babae. Move number 3, paano magiging tahimik pero magnetic sa babae ang lalaki. Move 3 natin ngayon ay tungkol sa kung paano maging tahimik pero magnetic sa babae. Dito talaga nakikita ang pinaka-core ng deadliest. Move, yung klase ng lalaki na kahit hindi laging nagsasalita, composed lang at simple ang kilos, ramdam agad ng babae ang presence niya. Maraming lalaki iniisip na kailangan nila laging expressive, laging available, or laging nagpapakita ng effort para mapansin ng babae. Pero sa totoo lang, yung tahimik na lalaki, kapag alam niya kung paano gamitin ang kanyang energy, siya ang pinaka-magnetic. Una, kailangan mong maunawaan na ang tahimik na lalaki ay hindi boring o walang impact. Ang katahimikan niya kung ginagamit sa tamang paraan, nagiging powerful signal. Ramdam ng babae na grounded siya, may confidence at hindi dependent sa approval niya. Sa simpleng paraan kapag composed ka, bawat gesture mo, bawat simpleng smile or eye contact, nagiging trigger para sa curiosity at interest niya. Kahit hindi mo sinasabi o pinipilit, ang energy mo lang ang sapat para mapansin ka niya. Pangalawa, ang pacing ng komunikasyon mo ay crucial. Hindi ito tungkol sa pagiging hard to get, kundi sa pagiging strategic sa timing ng kilos mo. Kung minsan, hindi mo agad sasagutin ang text, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may sarili kang priorities at momentum. Kapag nakita ng babae na hindi ka reactive or desperate, natural na nagkakaroon siya ng curiosity. Ang curiosity na ito ang nagiging simula ng attraction. Ang tahimik at controlled na presence mo ang nagiging magnet sa kanya. Isa pang importante ay ang body language at subtle cues. Hindi kailangan malakas ang boses o dramatic ang gestures mo. Simple, controlled at confident na movements lang. Ang posture mo, eye contact, to kahit ang tono ng boses mo. May weight sa perception niya. Kapag consistent ka sa subtlety na ito, nagiging automatic ang impact mo sa babae. Nakikita niya na may depth ka, hindi ka predictable, at yun ang bagay na nakakakuha ng attention niya. Kasama rin dito ang pagiging comfortable sa sarili. Tahimik ka man pero ramdam ng babae na stable ka at grounded. Hindi ka nagmamadali o nag-o-overcompensate para magustuhan ka niya. Yung composure mo ay nagiging attraction factor. Maraming babae attracted sa lalaki na may sariling mundo, hindi laging nakadepend sa reaksyon nila. Ito yung nagpapalakas ng aura mo at nagpapakita na may control ka sa sarili mo. At pinaka-powerful sa Move 3 na ito, ang magnetic presence ay hindi pilit. Hindi mo kailangan gumawa ng malaking effort o magpakitang gilas. Ang simple, tahimik at controlled na pagkilos mo lang, sapat na para maramdaman ng babae ang interest at curiosity. Dito nagiging malinaw ang principle ng deadliest move. Mas kaunti ang effort, mas malakas ang effect. Kapag consistent ka sa approach na ito, makikita mo na nag-iiba agad ang kanyang behavior. Mas attentive siya, mas curious at mas responsive sa presence mo. Sa huli, ang goal ng Move 3 ay maipakita sa audience na being calm, composed at tahimik ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ang pinaka-effective na paraan para maging magnetic sa babae. Kapag alam mo paano gamitin ang energy mo, paano pace in ang komunikasyon mo, at paano ipakita ang subtle pero confident na presence mo, automatic na nagkakaroon ng interest at curiosity ang babae. Ito ang essence ng deadliest move. Tahimik ka, pero ang impact mo ay sobra at natural kang napapansin at nai-attract siya sa iyo. So yun ang Move 3 guys. Makikita nyo, hindi kailangan maging loud or over the top para magustuhan ng babae. Minsan ang tahimik, composed, at confident lang na presence mo, sapat na para mapansin ka at ma-curious siya sa iyo. Tandaan, ang key dito ay consistency at self-control. Hindi pilit, hindi desperate pero natural ang impact mo. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng tips kung paano maging magnetic at irresistible sa babae, huwag kayong mawawala sa susunod na videos ko. At syempre, shoutout ulit sa lahat ng loyal subscribers ko. Kayo ang inspirasyon ko para gumawa ng content na makakatulong sa inyo para ma-level up ang dating game nyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, like nyo na, comment kayo sa baba kung alin sa moves ang pinaka-effective sa inyo. At share nyo sa mga tropa nyo na kailangan din ng ganitong tips. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong strategies at deadliest moves na ibabahagi ko sa inyo. Remember guys, sometimes less effort, more impact. Tahimik ka lang pero deadly sa dating game. Kita-kits sa susunod na video.